Ayan. Oh. Ang ganda ng drama nila at talagang naka-relate sa atin. Amen ba? Okay, so, ito yung message ko na inihanda. Actually, iba yung una, pero pinago ko kasi ito yung napakagandang ginawa ng Panginoon sa inyo bilang mga dramatic actors and actresses. Praise God, hallelujah. So, ang title po ng message natin ay tungkol sa ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Okay. Totoo ba? Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. So, yun ang kanina sabi doon sa salvation is for all people. Okay. Yung kanina, sabi doon sa Tito, di ba? Ipahayag mo, ay mali. Okay. Umpisa ko doon sa 11. Para makaintindihan. Sabi ng Biblia, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Ano ba yung kagandahan? Ang Diyos ay hindi nagagalit, hindi magagalitin, pero nahayag na ang kagandahang loob. Para ba tayo, ang tagal na natin naghihirap sa buhay, di ba? Ito sa mundo, ito na puno-puno ng gulo, puno-puno ng kung hindi ka mahirunong kung hindi ka mangyayari sa'yo sa amang kapitbahay mo, pwede ka maging marites, dahil araw-araw inarinig mo chismis, chismoys at, di ba? At mga bisyo. So, ayan na, nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos sa iyo. Amen ba? Sino yung ngayon pa lang? Taas na po ng kamay, yung ngayon pa lang. Okay. Mapalag ka, mga kapatid, kayo mga kapatid, dahil narinig ninyo, napanood ninyo ang isang drama na may parang ikaw yun. Ako parang ikaw. Tama ba? Pero tanda ninyo, may pag-asa lagi. Kaya nga sabi diyan, nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Amen? Ngayon lang ninyo yan narinig na nahayag na, ang tagal-tagal na nahayag ang gandahang loob ng Diyos. Kaya mapagod ka dahil nandito ka ngayon sa ating sa ating wine. So ito ang yung nahayag na ang kagandahang loob, ito pala ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong. Alam mo kung anong makamundong buhay, pamumuhay. Amen. Alam natin, di ba? Kanina, may sabumero, nagnakulong. Hindi yan sabong ang mga makamundong buhay. Di ba? Ayan, rape, pagnanakaw, di ba? So, yan ang mga makamundong buhay. Kaya, sabi dito, ito ay nagtuturo sa atin ng talikuran natin ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. Alam mo yung mga damdaming makalaman? Alam ba ninyo, no? Huwag kayo magalit sa akin, mga babae, magmumura. Makamundong laman yan kasi nagagaling sa loob ng puso natin kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Gusto ba ninyo yun? Araw-araw kayo nagmumura? Siyempre, lahat naman tayo naglumaan tayo sa ganyan. Tama ba? Pero iba yung nasa kay Lord na at yung nasa mundo ka pa. Okay, so makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. May pagpipigil ka ba pag nagagalit ka sa asawa mo? Lalo na kung asawa mo ay hindi pa lumarating, galit na galit ka, nanay, o mga anak naman ay ang puno-puno na. Kanina, yung bisyo, di ba? Ang masakit sa kalooban, di ba? Nasasabi ko, paano na lang ito, buhay ko, di ba? Yung drama. So ito, itinuturo sa atin ng Biblia ng Panginoon na mamuhay tayo ng may pagpipigil sa sarili. Kaya ba ninyo yun kung wala kang Diyos? Kaya mo bang pigilin kung wala tayong pananampalataya sa Diyos? Hindi. Siyempre, hindi ninyo kaya. Pwede sabihin nyo, dito lang ako sa loob ng bahay para hindi ako matuto, para hindi ako pagmura. Eh, wala kang talayaan. Kailangan dito sa puso natin, nandoon si Lord us. Dahil doon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, napipigil natin ang ating sarili dahil ang banal na Espiritu, siya ang nagbibigay sa atin ng direksyon. Amen? Okay. Tapos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ano ba sinasabi? Habang hinihintay natin
amen. Talaga. So, amen, ang araw na ito ay araw ng blessing sa iyo. Pagpapala sa ating lahat. Kasi narinig natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi, pinagpalang araw na ating inasahan, ito ang araw na makahayag ang kalawalatian ng dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Alam natin na si Yesu Cristo tagapagligtas, pero ba si Cristo ba nasa puso natin? Sino makapagsabi? Nasa puso naman nasa puso naman si Cristo eh. Pero makikita mo rin gawa mo. Iba yung nasa puso si Cristo sa ating buhay kasi may pagbabago. Amen ba? Okay. And then sabi sa verse 14, naghahanap ng kanyang sarili upang, sino naghahanap ng kanyang sarili? Ang ating Panginoon Jesus upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan sa masigasig na paggawa na mabuti. So ngayon ko pa lang narinig ang salitang ito, mapalad ka kapatid, may pag-asa pa ang lahat. Amen! Kasi ang kaligtasan ay para sa lahat. Okay, so, tingnan natin ang sinasabi na yung drawing. Okay, bago yan. Okay. Ang gusto ng Diyos, ang kaligtasan ay para sa lahat. Tama? Pero paano ba na ang kaligtasan ay para sa lahat? Eh, makikita natin sa sarili pa lang natin, hindi ba bago-bago? Tapos sabi ko, oh, may Diyos naman ako eh. Sabi pa ng isang babae, bakit? Ikaw lang bang anak ng Diyos? Sabi kasi minsan naisip ako sa isang lugar sa Kamprami. Ang tanong ko, anak ka ba ng Diyos? No. Bakit? Ikaw lang bang anak ng Diyos? Sabi naman sa akin. So, magkaiba po yung anak ng Diyos na nilalang ng Diyos. Amen? Nilalikha ng Diyos at yung anak ng Diyos. Okay, sabi dito, sa Pahayag 21 verse 8, subalit para naman sa mga duwag. Yan. Ikaw ba yan? Mga taksil. Ikaw ba yan? Mga gumagawa ng mga kasuklam na bagay. Mga mamamatay tao. Ikaw ba yan? Mga nakikiapit. Ikaw ba yan? Mga magkukulang. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagbiliyag na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatay. Ibig sabihin, kung may langit, pero impyerno. Ito ang kahinatnan ng hindi nakakakilala sa Diyos. Lahat tayo nito, mayroon nito, ako mayroon yan. Binago lang ng Diyos. Ikaw, mayroon din ba? Ikaw nakakaalam. Kaya sinasabi ng Biblia, paano tayo maliligtas sa anong paraan? Kasi may impyerno na pupuntahan ng tao. Tingnan natin nga yan. Gusto ba ninyo pumunta sa impyerno? Gusto ba ninyo yan? Okay, tingnan natin. Ayan, sa Marcos 9:44. Totoo ang impyerno. Nasa Biblia yan. Doon hindi namamatay ang mga buhol at kumakain sa kanila at ang apoy. Biruin mo, sino gusto pumunta sa impyerno? Taas ang kamay na gusto pumunta sa impyerno. O taas naman ang kamay na ayaw pumunta sa impyerno. Oh, wow, praise the Lord. Siyempre, ayaw natin na magkarating na pumunta sa impyerno dahil kung wala kang katapusan, buhay ka, nagsisigaw ka, inuukod ka, nasusunog ka ng apoy na hindi ka makikaw, nabuhay ka pa rin sunog na sinusunog ng apoy. So yun ang sinasabi ng Biblia, kaya po sa Biblia, ang kanyang gano'n na lamang po siya kasigasig na makilala natin ang banal na kasulatan. Amen. Pwede ka pa bang babago? Pwede pa ba tayo babago? Amen. Hallelujah. Okay, so alam niyo, ang kaligtasan ay hindi pangkalahatan. Kung i-apply natin sa
acceptable. Kung yan ang pag-uusapan, hindi lahat maliligtas. Tama. Pero, dahil ang Diyos, ang mensahe ng Diyos sa kaligtasan ay para sa lahat, it does not mean that everyone will be saved regardless of their faith in Christ. Ibig sabihin, hindi lahat maliligtas. Kung nakaakam ka sa iyong mga iba't ibang uri ng religion, kung nakakaakap ka sa mga bisyo katulad ng binasa natin kanina. Bagamat ang sabi ng Diyos, universal, lahat ay maliligtas ng tao kasi gusto ng Diyos eh. Pero kung ayaw mo naman sumunod sa Diyos, ayaw mo naman umatras, ayaw mo naman magsisi, paano ngayon ang Panginoon makakilo sa akin? Amen! May pag-asa ba? May pag-asa. So ang sinabi ng Biblia, ang Biblia ay nagsasabi, ang sino man tumawag, kanino ang pangalan? Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Dati kung sino-sinong Diyos ang aking tinatawagan. Kaya ang tawag doon ay Diyos-Diyosan. Dahil isa lang ang Diyos. Amen. Pero ang dami kong tinatawagan ng mga Diyos. Diyos ng ganito, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng yung ay ba yun, yung lumagan ka, yung magbiyahe ka, pagkos yan itawag yan ang mga Diyos, diba? O kung ano-anong Diyos. Pero pala, ang tunay na Diyos, sa Kanya na lahat. Amen ba? So yun yan, kung tawawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, maliligtas ka. Amen ba? Naniniwala ba tayo? Okay. So, ayan, sinabi ng Biblia, lahat pa ng tao ay maliligtas kahit anong relihiyon ang kanyang sinasaliban. Sinasaliban ba? Kung basta mag-isipin. Ano? Hindi po maliligtas. Iisa lang ang Panginoon ng lahat. Siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya ayon sa Roma 10:13. Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sino yung pangalan ng Panginoon? Baka yung Panginoon na nagpubuhin pa sa iyo sa kasamaan, si Satanas. Kailangan pag tumawag ka, pangalan ng Panginoong Jesus. Iligtas mo ako. Panginoon Jesus, tulungan mo ako, ang pamilya ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan. Dahil ang Panginoon, basta sinabi mo mula sa iyong puso, Panginoon, nagsisisi ako sa kasalanan ko. Patawarin mo ako. Kilala mo ako. Ako isang magnanakaw. Ako isang rapist. Ako ay isang sabongero. At kung ano pa ang mayroon ka. Ang Diyos ay hindi magtatanong sa iyo, ano bang ginawa mo sa mundo ito? Masama ka ba? Hindi magtatanong mo. Ang nahanap ng Panginoon, yung puso mo na mayroong puwag si Lord sa ating puso. At yung pagpusa ng pagsisisi. Amen? Baka mamaya nagsisi ka ngayon, nakita mo na naman bukas yung pinakatuksuhan mo. Nawala yung pagsisisi mo, hindi ka nung siguro. Pag nagsisi ka, magsisi ka talaga. Dahil babaguhin tayo ng Panginoon. Okay? So, God desires all men to be saved. But salvation, okay. Kanina, nasa natin kanina. Bagaman, gusto ng Diyos maligtas ang lahat. Pero, hindi lahat. Maliban na, sabi natin kanina, tawagan natin sino? Ang ating Panginoon Jesus at maliligtas. Pero may basihan. May basihan niyan. At ang basihan niyan ay pananampalataya and acceptance of Christ. Amen? Yung Kristo ang iyong tatanggapin na namatay at pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Dati ang ginagawa ko, akala ko yung Kristo na yon, pupunta ako sa simbahan, pupunas-punas ako, wala namang buhay yung aking pinupunasan, wala namang buhay pala yung aming nilalapitan, wala rin siyang sagot sa akin kasi wala man siyang buhay. Amen? Pero nung maturuan ang patungkol sa Biblia, na ang Kristo pala na tagapagligtas natin ay
ang una, panampalataya na natin, or tanggapin natin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan, at manampalataya tayo na sa kay Lord Jesus Christ, walang imposible para baguhin ang ating buhay. Amen! Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa amin ito. Salamat, Lord, sa mga drama na ginawa ng mga kapatiran, ng mga kalatakan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay sa aming mga buhay ng pag-asa. Nawang, Panginoon, patuloy po kami tulungan, lalo na po yung aming mga kapatid na dinala mo dito. Hindi, bagamat ginamit, Panginoon, yung ibang kapatiran, pero ikaw, Lord, ang nagdala sa kanila dito. Ikaw, Panginoon, dahil mahal na mahal mo sila at babaguhin mo sila, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.